Nakakita ka na ba ng puno ng dap-dap? Dahil baka ang punong ito na ang sagot sa iyong nararamdamang problema sa katawan. Mainam pala sa mayroong ubo, sakit ng tiyan, rayuma, asma, eksima, at marami pang iba. At baka hindi mo pa nga alam, ay ginugulay din pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga maraming pakinabang sa atin ng punong ito ng dap-dap na maaaring madalas ay nakikita na nga natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mataas na puno, mayroong tinik ang katawan at mapupulang bulaklak. Ganyan kung ilalarawan ang puno ng dap-dap. Isang klase ng puno na native dito sa atin sa Pilipinas. Ito ang puno ng dap-dap o Erythrina subumbrans. December 3 sa Ingles, Anii sa Bisaya, Rayang sa Bicol, Sublang naman sa Abra, at dap-dap nga dito sa atin sa Katagalugan. Isang klase ng punong kahoy na kadalasang tumataas ng hanggang 15 metro. May mga halos hugis-pusong dahon, mga ilang tinik sa katawan, at ang makukulay nga at mapupulang bulaklak nito. Ang punong ito ay kadalasang hindi natin pinapansin dahil akala nga ng ilan, ito ay pangkaraniwang puno lamang. Subalit isang klase pala ng puno na sandamakmak ang kagamitan. Ayon sa pag-aaral, ang mga dahon, katawan at ugat nito ay mayaman sa mga nutrisyon at mabisang antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-plasmodial at marami pang iba. Sa ibang bansa nga katulad ng Malaysia, partikular na sa Java, ang mga batang dahon nito ay nilalahok nila sa paggawa ng vegetable salad. At maging dito rin sa atin, lalo na nga sa parteng Kabikulan, ang dahon din nito ay niluluto na parang laing na gabi, ginagataan at masarap na sinasangkapan ng karne o isda. Mainam ang punong ito na panlunas sa mga mayroong problema sa lapay o kadalasay paninilaw. Pantapal din ito sa sugat. Ang pinais nitong dahon ay mainam din para sa mayroong mga ubo, lagnat, rayuma, sakit ng tiyan o di kaya naman ay eksima. Ang dinurog naman itong balat ay pinapataka ng suka bilang pantapal sa puson ng mga bagong panganak. Ang kahoy naman ng puno ng dap-dap ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga kanoe o bangka. At sa ilang bahagi nga ng mundo, ginagamit din ito bilang sangkap sa ilang mga seremonya o ritual. Kaya naman huwag mong iisnabin ang punong ito ng dap-dap. Dahil maliban pala sa ito ay mainam na panlunas, ay isa ring gulay na masarap. Ngayon mo rin lamang ba narinig na pwedeng gulayin ang dap-dap? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaari ngang kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Isang halaman dito sa Pilipinas, labis na pinagkakaguluhan dahil raw sa presyo nito na maaaring umabot nga ng milyong piso. Kung kaya naman, marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa mga liblib na kagubatan
at nagbabaka sakaling makasumpong nito at yumaman. Subalit ano nga ba ang halamang ito na sinasabing mainam raw gawing garden plant? Mainam na panlunas ng ilang karamdaman at higit sa lahat ay maaaring gawing pantawid gutom at pwede pang pagkakitaan. Sa kabila ng napakakatinitong katawan na sa ilang bansa pa nga, ito naman ay iniiwasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga kaalaman tungkol sa halamang ito na maaaring ikagulat mo na matagal mo na pala itong kilala. Narinig mo na ba ang kasabihang mas makati pa sa gabi? Ang mas makati pa sa pungapong. Ano nga ba ang pungapong? At saan nga ba nagmula ang kasabihang ito? Ang halamang ito na pinagkakaguluhan pala ay kilala sa katawagang pungapong o elephant foot plant. Ang pungapong ay isang halamang katulad rin ng gabi. Subalit ito ay tumataas ng hanggang 6 na talampakan o minsan ay higit pa. Ang mga dahon nito ay natatangi rin dahil di tulad ng mga gabi, ito ay animoy fishtail palm. Ang katawan naman nito o ang stem ay nagtataglay ng mga batik na animoy tigre o ahas. Subalit kung sumayad o dumampi ito sa iyong balat, ay siguradong makadarama ka ng matinding pangangati. Ang pungapong ay nagmula pala sa mga bansa gaya ng Africa, Katimugan at silangang bahagi ng Asya, at sa mga bansa na mayroong tropical na klima. Ang pungapong ay kinakain bilang alternatibo sa kanin sa ilang bahagi ng India. Subalit dito sa atin sa Pilipinas ay ilan pa lamang ang nakababatid nito. Ang ugat nito ay parang sa gabi rin, na lubhang napakalaki na animoy hugis paa ng isang elepante, kung kaya nga binansagan itong elephant foot plant. Maaari itong ilaga at lutuin bilang pagkain. Subalit sa kasalukuyan ay ginagawa pa lamang ito o ginagamit bilang pagkain sa baboy. Samantalang ang katawan naman nito na lubhang makati ay ginagawang gulay at maaari ngang iadobo, isigang o kaya naman ay gataan. Basta sabi nila, maayos lamang ang pag-alis mo ng balat nito upang makaiwas ka sa pangangati. At sa panahon ng mga tagsibol nga ay namumulaklak ang pungapong. Subalit hindi sa katawan nito, kundi ito ay sumisibol sa lupa. Maaring narinig mo na nga ito dahil ito lang naman ang nag-iisang bulaklak na nag-viral noon dahil napakabaho ng taglay nitong amoy. Ang bulaklak ring ito ang siyang pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo. Ganito ang bulaklak ng babaeng pungapong. At ito naman sa lalaking pungapong. Iniiwasan nga ito dahil sa taglay nitong masangsang na amoy. Sa sandali na malanta na ang bulaklak nito, pakalipas ng ilang mga buwan, ay susunod namang malalagas at malalanta ang dahon nito. At sa oras na mangyari iyon, maaari mo nang hukayin o i-harvest ang ugat nito o ang elephant foot yam. Para naman sa mga plantito at mga plantita natin dyan, maaari naman ang pungapong na gawing garden plant dahil sa kakaiba nitong mga dahon at kulay ng tangkay nito. Kung nais mong maparami ito, ay maaari mong itanim ang mga dahon nito at pakalipas nga ng ilang araw ay naguugat na ito. Ngunit bukod pa sa ating mga nabanggit na, ay isa rin palang halamang gamot ang halamang pungapong. Mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas, kagat at tusok ng ilang mga insekto. Sa inyong probinsya ba, meron na nito? O ano ang tawag nito sa inyong lugar? Kumakain din ba kayo ng halamang pungapong o ng ugat nito? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba.
Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.